So hello guys, kung bago pa lang like, subscribe, comment, share at ilagay natin sa playlist. Yan. Kasi ako, sa personality ko talaga, noong kabataan ko pa talaga, ganito na talagang mindset ko. Mga 17 ang edad ko, 24 ang edad ko, hanggang 34 ang edad ko. Bali, nagle-level up tayo, nag-upgrade. Tante natin na okay, sa ating patuloy sa ating spiritual life and other topics in life. Ang topic natin, bakit hindi tayo nag-asawa ng maaga. Ako, na-delete lang ako kasi struggle tayo mga last 10 years, 20 years ago, mga youth ko. Bali, may sakit-sakit tayo sa karamdaman. Mahirap din ang kalusugan. Then, mag-adjust sa buhay. Bali, ano nangyari, bakit ang school. Bali, inosente ako, ignorante rin ako nung kabataan. Kahit researcher ako, or tumutulong sa bahay, responsible din tayo. Pero hindi ganun kalawak ang isip ko. Okay, reality. Kasi mga kabataan kasi 16, 17 years old, 19 or 20 years old, hanggang 25, hindi pa talaga mature mag-isip yan. Kung may bata na yan, paano mag-alaga ng bata? It's a talent. It's a skill. Kailangan talaga may magbantay sa bata. Pero pag may bata ka na at magtrabaho, hindi mo masasabay ang dalawa. Oo. Then nakita ko sa trabaho doon na kailangan mo na mag-absent siya kasi dahil sa bata niya. Then ma-turn to between two lovers siya kasi trabaho or bata. Yun ang nakakalito. Pero yun lang din na parang mahirap siya isipin, mahirap siya i-explain, mahirap siya i-imagine kung ito ang gagawin mo. Magawa ka ng sariling pelikula sa isip mo kung ito ang gagawin ko. Ano kaya mangyayari? Wala kasing taong ganun eh. Sa kanila excited lang sila sa mga games, sa pagjojowa doon, mag-iinuman doon, mag-aalakan, takot sila magplano ng negosyo, o kung mag-aaral para sa trabaho, hindi sineseryoso ang pag-aaral. Yun lang din na ayaw ko sumama sa mga ganong tao na walang plano sa buhay. Gusto nila kasi na, dito tayo, marami tayo eh, parang walang plano. Gusto nila maging masaya lang. Kung usapan mo sa Bible, tahimik lang, pero about sa mga kalukuhan, napakagaling. Pwede doon, ipaproud pa nila. Yun lang din, bali bata, isip bata pa rin. Kahit may edad na sila din. Sa school kasi, ano mo bang matutunan mo doon sa school? Mga mathematics lang, explain, tutorial, may papagawa sa'yo, ipapagrade ka lang. Then, yun ang gagamitin mo sa trabaho. Pero actually, ang reality, yung school at work, hindi yan level, hindi yan siya pang asawa, di ba? Hindi yan pang ibang level up yon. Kung sa grade 1 pa, grade 1, grade 2 pa lang yung trabaho, school. Yung pag-aasawa, grade 3 na yan, at saka negosyo, grade 4. Iba-ibang ranggo yan, mga ranking yan. Ang iba kasi parang naka-school na ako, naka-graduate na ako, mayroon nga kilala nga sa BPS, mga kabataan nga eh. Galing-galing sa school, pero pag about sa mga physical work, sa patagalan sa trabaho, 5 days lang nga BPS, wala na. Iyak-iyak na. Mahirap kaya, sabi ko na, iba lang kasi sa school eh, puro lang upo doon, puro lang sunod ng usap, salita-salita lang, pero sa trabaho, iba sa trabaho talaga. Masyaka doon na, puro tayuan doon, walang tigilan, pagod na pagod. Parang military nga eh, kailangan mo nga yun lang din na, hindi reality, yung parang, expect mo na pagka-graduate ko, magagawa ko na ang lahat, perfect na ako, yun. Pero actually, sahod lang, iipunin pa po yun. Pwede din sa babayaran, kunti lang maiipon mo. Let's face the reality, then, lagi ka lang harap sa cellphone doon, tatawagin ka sa boss mo, or sa school mo. Parang, hanggang doon lang, playado lang ang buhay mo, at saka yung mindset. Sabi na teacher, anong gusto mo paglaki? Gusto ko lang mag-graduate para makatrabaho. Pero sa iba, yung mga Chinese, yung mga mayayaman, kasi gusto kasi nila na maging boss. Ang iba kasi takot magnegosyo, magsimula ng sarili nilang kita. Takot daw, wala daw kita, ganun. So, yun lang din na maraming kasi trabaho na magpa-fail, pasok dito ng negosyo, wala na naman. Iba-iba kasi matataray kahit pag simula ng business. Hindi ganun kadali, magastos at time consuming. So, ang iba kasi na wala pang negosyo, wala pang ipon, di pa nagtrabaho, na nangyari na. So, yun pa ang simula nila na ngayon, na wala ka panahon sa pagbantay sa bata. At
Wala kang pera, ang iba mapunta sa foreignero. Pagkatapos, mindset kasi ang problem dito. Then, saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Sino magbabantay sa bata mo? Saan ka titira? It's a problem. Problema na yan. Anong kakainin mo araw-araw? Kahit corn beef, beef loaf lang. Isda, malaking problema na. Diba? Mga grocery doon. O, di na mura din ang makapagmura ka nga sa mahal ng bilihin ngayon eh. Isda, yung talong 20 pa lang kilo ngayon 150 na. O, it's based the reality. Yung mga sibuyas 170, 200. Ni sahod mo kaano lang 600. So 3 ulam lang bili ka na ng bigas o 1 kilo isang araw. O, so ilang pamilya ba? So isang araw kung i-estimate mo yung sahod mo sa araw-araw gastusin, yung trabaho mo hanggang pangkain lang, babayarin lang din, matapos may mga pangailangan ka pa, short na. Isipin mo kung hindi ka marunong magtipid, mag-budget, yung 10,000 mo 15K sa kinsinas, kulang lang kung hindi ka marunong mag-budget, mag-ipon. Kasi ngayon mga tao kasi may bisyo pa o magalagala pa din, di pa gusto nila bongga mga cellphone, di mag-iipon, or hindi kasi sila business minded or magplano, gusto lang sila hanggang empleyado lang, or ganun. Kasi marami kasing competition sa sa society sa ekonomiya natin ngayon, maraming kompetensya, maraming population, so konti ang lupa, so konti ang mataniman. So kasi ito agawan ng resources pera, trabaho. Sa trabaho din toxic din masyado. Magsabi lang tayo ng totoo, reality ba? Real bites ba? Then ngayon napaaga sila doon na napasok sila sa isang sitwasyon na hindi nila gusto. Yun lang din na hindi siya masaya. Parang para tayo lang gumagawa sa sarili nating destiny. Parang madali lang sasabihin, dali lang natin i-vlog dito, pero actually gagawin mo lang ang basic needs pa lang ngayon, patayan na talaga. Yun lang din na medyo ang mga temptation, ang sabi ng gobyerno sa hanap buhay, yun lang sahod mo. Hindi sinasabing okay na magpapamilya or magtrabaho. Walang nag-explain sa work, sa school, walang nag-explain. Pero ang sabi ng social media, mga TV, doon may mga fornication doon. Pero ang question doon, katanungan, sapat ba ang trabaho mo at yung society, yung situation mo? Baka nailad ka ba or naloko, na-scam, kasawa ka na doon, ganito, then hindi naghanda. Then ang mindset mo, di rin tama, hindi naghanda. Iba ang inanda. Ngayon, pag nangyayari ng sitwasyon na yun, wala ka, kawawa. Pagkain mo lang, sa single ka pa, pagkain mo lang, bayarin mo lang, wala na doon. Then ang bata, extra gastos yan. May panahon para dyan. Maghanda at saka magbuo ng negosyo. Then ang pagbuo ng negosyo, hindi din siya ganun kadali. Then lalo na siguro pag-asawa at pagkaroon ng anak, hindi din siya ganun kadali. Madali lang gawin nila yung gusto nila, pero actually hindi nila alam na ganun pala ang reality. Bali sinasabi ko lang ang reality na hindi siya ganun kadali. Ngayon mag-school ka lang, umaasa ka lang maging empleyado, din ang kita mo tamang-tama lang. Yun ang iba napilitan mag-abroad. Kahit mag-abroad ka sa ibang bansa, patayan din sa mga visa, sa mga pamasahe mo, napakamahal lahat. So, ang gagawin mo? Ano na lang gagawin mo? Magtrabaho, parang zombie na lang. Sunod-sunuran ka na lang. Then, ang bata mo nagkasakit. Ang tigas ng ulo ng bata mo, wala ka ng panahon. Kahit nagbabantayan ang bata mo, ang tigas-tigas ng ulo, hindi mo maturuan. Ang dahilan sa problema dyan is, sinadya mo or nadamay ka lang sa sitwasyon sa pamilya mo. Yun lang din na ang kayamanan, ang mga mayayaman, pinapasa lang din sa kanilang mga nanay, tatay, lolo, at tinuturuan din sila maging negosyo. Ang problema kasi natin dito sa ating sitwasyon, dala ka lang sa TV, mga inuman, mga alak, mga bisyo, mga balita doon. Wala na magbinalita na okay na mag-asawa, libre lahat, walang problema, mura ang lahat ng bilihin, mahal ang sweldo.
mataas ang sweldo. Oh. Ang iniisip nila abroad, dollar sign na kasi ang abroad eh. Hindi nila ganun isip na hindi ganun kadali mag-abroad. Sugalan din yan, may mga illegal doon na a-applyan mong trabaho o kung uli sa mga Saudi, Dubai doon. Di rin madali. Yun lang din na nagde-dreaming sila sa mga bagay na ending na mayroon na silang pera, na may bahay na sila, okay na yung pamilya nila. Yun dreaming nila, pero ang reality, the distance between your dream is the action. Kung saan tayo pupunta, anong gagawin, araw-araw. Yun lang din na, laki. Yun lang din ang the process is the action. Kung paano ba siya gagawin yun na mangyari yun. Yung iba kasi, nandun na sila sa ending, nandun na ang responsibility. Di, wala na. Nandun na ang sitwasyon, nandun na, iyak ng bata dyan, o dan, paano mo, sino magpuyat, sino magbantay, saan okay lang mo breastfeed, ang diaper, mag-alaga dyan. O iba yung gastos ng bata ha, iba yung gastos sa pangangailangan mo sa araw-araw at yung gastos ng bata. So, ang iba, napilitan mag-abroad. Pag-abroad, di din siya ganun kadali. Daming papilis, papers, ganun, nagmamadali ka. Just to give your needs. Kasi bakit? Mahal ang bilihin. Sobrang mahal. Sobrang taas ang bilihin. Dati, ang carrots, 30 lang kilo. Ngayon, mga 120 na. Di ang sahod mo, magkano lang? Manila, 600. Dito sa mga probinsya lang, mga 400, 300. Sa Luzon. Kung sa Mindanao at Visayas pa, magkano lang ang sahod mo isang araw? 200, 300 ang araw, pinakamahal na yun. O, ano nagagawin mo diyan? Mga bigas, mahal na. Kung 300 ang isang araw mo, kung 1 kilo ang pamilya mo isang araw, 150 ang ano mo. Bigas pa lang, ulam. O mga bayarin mo doon. Hindi ba masimag o lalaking mata mo? O paano ko to kasi yung sahod ko? O nandun na. O, yan tawag na natintal, na-scam ba? Yun ang mga unang scam. Nadamay ka lang sa mga barkada mong wala nang isip. O, yun lang din nangyari sa kanila. Di, wala. Then, nagkasakit pa sila. O, di din madali magkasakit doon. Nako, mga high blood na yan, diabetes, iba, mga psychological problem, iba, heart problems, physical problem, dami. So, ang nangyari dito sa sitwasyon sa mga tao, sabay lang sila sa uso. Marami kasi kami, inuman doon eh, nagbisyuhan doon eh. Pero nakita ko rin, napunta ko samahan ko yung pinsan ko sa police station. Alam mo ba ang sitwasyon ngayon sa police? Daming huli yung newspaper sila doon. Daming nahuli sa mga drugs, shabu. Sabi ko, grabe talaga ang sitwasyon ngayon. Milyon din ang mga 5 grams, 24,000. Pero sabi ko, masama talaga yun. Sa akin, hindi talaga maganda yung ang pinakatap nga nahuli sa pulis, mga shabu, ang rape, konti lang. Yung mga rebelde, yung balik loob sa gobyerno. Halos, ang pakita mo sa dyaryo, sa newspaper ng mga police clearance, sa police station, talagang drugs talaga, grabing laganap. Talagang kahit saan-saan. Yun lang din na bakit sila ganun na nangyari? Kasi gusto nila ng malaking pera eh. O, pera kasi yan. Kung drugs walang pera, walang silbi yun. It's the love of money yan. O, pagmamahal sa pera. Kasi milyones yan eh. Dito sa pera, na may mga pangangailangan ka, gusto mong bait, quick, madali lahat, easy. So, iba, nagbebenta lang ng mahal. O, mura lang. Pero okay lang kung diamond. Mga gold. Yan lang din, di kasi kayo ba kailangan maghirap eh. Ayun na nangyari ngayon na ang mga tao ginagawa nila ang mali. Hindi nila ginagawa ang tama. Yung the process, the right way. Gusto nila shortcut. So pag shortcut ka, sama-sama ka lang. Dalawa lang kasi napasama lang yan o ganun talaga sila. Napasama ka lang, nadamay ka lang ba. Hindi lahat na nasa kulungan ay mga kriminal. Ang iba doon napasama lang. Nabintangan lang, hindi lahat doon. Yun lang din na napasama ka lang sa sitwasyon. Ganun sila na-recruit ka lang, na-network ka lang. Uy, dito tayo, doon tayo, doon.
Di ako ngayon, bakit ako ganito ka-cautious, yung elementary ako, grade 5, napasama ako sa mga classmate ko, di nakirot ako doon kasi bumalik ako sa school, naligo yung mga classmate ko, nag-cutting classes, nagsama-sama lang ko noon. Pagbalik doon sa school, kinurot talaga ako sa teacher, galit na galit sa akin kasi sabi ko, teacher, hindi naman ako nagsama doon, tumingin lang ako. Nagalit nga, pinalo nga ako kasi sumama ako sa mga pasaway doon, tinitignan ko sila, yung grade 5 yata ako, grade 6, tumalon doon sa sapa na itim, may mga tae ng mga kalabaw. Sabi ko, para mag-swimming lang. Sabi ko, alam ko yung mga buhay kalokohan, alam ko sila, pero hindi ako ganun. Nalalaman ko kung sino sila. Yung nadadamay-damay lang, nasama ka lang. Uy, sama tayo dito, ang saya dito. Diba, pagkatapos noon, at saka nagsamin yung classmate ko na nandun ang teacher, sabi ko, hindi konti lang yung nagsasabi ng totoo, yung maganda yung sinasabi nila. May iba kasi na akala mo classmate nagsabi, akala mo totoo na sila, akala mo mabait, wala na ka namang karapatan na magalit sa ibang tao. Hindi talaga lahat totoo na naririnig mo, nakikita mo, o sinasabi nila hindi totoo. Yun lang din na kailangan mong imbestigahan kung totoo ba yung sinasabi nila. Hindi yung sabi ni ganito, sabi ni sabi niya, marami kang sisihin. O dahil sa kanya, ganito nangyari ko, dahil sa kanya. Kailangan may utak tayo, tao tayo eh. Hindi tayo mga animals o hayop. We have isip pa. Mag-iisip, kailangan may pag-iisip tayo, may mga plano tayo. Hindi tayo na yung aso pag nakita lang may nangyari agad. Hayop yun, pero tayo is we are humans, we are professional. O, may Bible tayo, pero sa dami-dami ng batas, hindi natin nagagawa. Mga so, we are humans. Yun lang din ang iba. Bugoy-bugoy lang tawag ito. Makulit lang ang iba. Gusto nila adventure eh. Gusto nila na ganun. So, let's subscribe, comment, share. Peace up you. Thank you po.